Ayan. So, bali po for this morning, yung ating pong pag-uusapan is about God's workers. So, nire-request ko po yung lahat na tumayo po tayo para sa ating Bible reading na makikita po sa 1 Corinthians 12:27 to 28. Okay, nakita na po ba? Ayan, pwedeng sabay-sabay po tayo. Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. And in the church, God has appointed first of all apostles, second prophets, third teachers, then workers of miracles, also those having gifts of healing, those able to help others, those with gifts of administration, and those speaking in different kinds of tongues. Bless the reading of the word and let us pray. Father, we thank you for this opportunity that once again we are able, Lord, to study and hear your word. Father, this morning we pray for your very presence to be in our midst, to be felt by each one. Let the word that you wanted to share this morning be life to all those who hear. In Jesus' name, this we pray. Amen. Ayan. Naaalala pa po ba natin kung kailan ang ating spiritual birthday? Siguro yung iba naaalala, no? Yung iba siguro medyo nakakalimutan na natin kung kailan. Ayun, mas maganda kasi kung natatandaan natin. So ako ay accepted Christ. Pag sinasabi po nating spiritual birthday, ito po yung date or yung year kung kailan po natin tinanggap si Christ as our Lord and personal Savior. Ako tinanggap ko po si Christ nung grade 6 po ako. So medyo matagal-tagal na po. No? 1986 po yun. So medyo madaling makompute kung ilang taon na ako. Okay, so grade 6 po yun ako. So, bali sa 39 years. So 39 years na akong Christian. So for those 39 years na Christian ako, or kahit sa atin, baka yung iba mas matagal pa po kesa sa atin. Nakaka-recall po ba tayo ng mga specific or top 3 na mga experiences natin kay God na hindi natin makakalimutan? Siguro nagre-recall yung iba. No? Mas maganda kasi kung meron tayong mga journal para nasusulat natin yung kagandahang ginawa sa atin ni Lord. Sa akin nung grade 6 ako, ikukwento ko lang, sino na ang mga grade 6 dito? Wala ba? Oh, may mga grade 6. Ayan. Tinanggap ko si Christ noon. Pinaka-experience na nangyari sa akin is nangyari nung first year high school. Okay. So, dun sa mga nasa junior high. Okay. So, makinig tayo ng maigi, ha? So, during those time, medyo on fire kami talagang mag-witness. So, sana yung ating mga junior high, meron tayong ganong desire. It pays to have close friends, Christian friends. So, ang close friend ko noon actually is si Sharon Baligwat, San Juan. Okay, so siguro yung iba nakakilala siya. Sa kanya ngayon, isi-share ko yung experience natin. Okay, nakakatuwa kasi nung first year kami, nag-offer kami ng Bible study sa mga classmates namin. So kung sino yung gustong umattend. So ngayon, nasa RSU kami nag-aral. So doon kami nag-gather doon sa stage. Wala na yung stage ngayon eh. Yung stage dati, yung nasa likod ng CBA, ng College of Business and Accountancy. Andoon yung dati, stage. So doon kami nag-gather mismo sa stage. So nag-share kami ng word ni God. Tapos, pag-share namin, may tumanggap sa classmate namin. Alam mo yung tamang-tamang, kasi Friday yon, hindi ko nakakalimutan yung araw na yon kasi Friday, normally pag Friday, may flag retreat ang mga high school. So tamang-tama, after ng prayer of acceptance ng classmate namin, saka nag-ring yung bell. So pagkatapos namin yun, alam mo ito yung sinasabi na sa word na joy unspeakable. Kasi para kaming nasa ulap. Talaga kami ni siya, parang ang gaan-gaan ng feeling namin, para kaming naglalakad sa alapaap yung feeling namin. Sabi, ganito ba talaga pag once na nag-witness, pag once na may tumanggap, na nakaluluwa kay God ay ganun yun na experience. So, yun yung isa sa experiences namin.
Tapos, meron din po ako i-share sa inyo na experience. Since, syempre, Appreciation Sunday ngayon, ito naman po is nangyari. Ewan ko baka siguro sa inyo, baka may mga experience yung iba. Naka-experience na po ba kayo na pagpasok nyo sa isang bahay, alam nyong may laman yung bahay na iba? Diba? Siguro yung iba nakaka-feel. Yung tipong pagpasok nyo, naku, may laman tong bahay na ito, na out of this world. So, yun ang panahon na yon, actually, ako lang doon napunta ako sa isang lugar, wala akong kakilala. Tapos doon ako pinatuloy. Pagpasok ko pa lang, naku, sabi ko, naku, delikado. May laman ang bahay na ito ng ibang elemento. So, syempre, ang nakakatuwa sa atin, di ba? Pag once na tinanggap natin si God, anak tayo. Di ba ang sabi sa John 1:12, as many as receive Him, to them gave He power to become sons of God. So anak tayo. Kahit halimbawa yung anak, minsan is naiiba ng landas, o minsan may mga pinagdadaanan, hindi nag-change po yung ating standing kay God na tayo ay anak. So pagpasok ko doon sa bahay, so syempre gabi na. Yun pa naman yung place na yon, parang commercial place siya, na paggabi wala ng tao kasi nga commercial. So yun yung boarding house. So pagpasok ko doon sa itaas, so ang ano ko lang sabi ko is, walang galawan. Hindi ko kayo papakialaman, wag niyo akong papakialaman. So, ganon. So, pag nasa ibang bahay ako, hindi ako nagpapatay ng ilaw. Although, mas maganda kasi kung patay ang ilaw, di ba? Kasi mas nakakatulog tayo ng mabuti. Pero pag nasa ibang lugar tayo, ayaw natin ang patay. So, bukas yung ilaw ko. Pagdating ng 2:00 ng madaling araw, hindi ako makagalaw. Kita ko yung katawan ko, hindi ko siya magalaw. Tapos, nagsasalita ako, walang lumalabas na words sa bunganga ko. Sabi ko, nako, sinabi ko ng ewan ko, during that time, hindi ako nakaramdam ng fear. Ang naramdaman ko, galit. Sinabi ko na hindi ako papakialaman. Yun talagang nasa utak ko. Kaya nag-rebuke ako sa mind ko lang. Siguro after mga 2 to 3 minutes, nakagalaw na ako. After nun. Kaya nakakatuwa, kasi 3 months pa ako nakastay sa bahay na yon, never na niya akong ginalaw. And that is the power of God. So yun yung isa sa experience na hindi ko makakalimutan. Tapos siguro po, yung isa pa rin pong experience, may sasabihin ako sa inyong isa na lang po na experience, kasi it has something to do sa ating topic sa ngayon. Lahat po tayo nakakarinig kay God. Lahat po ng anak ni Lord is able to hear. Able to hear kung ano yung gustong sabihin sa atin na God. Minsan impressions, o kaya minsan sa word, okay, pag binuksan natin yung Bible, o minsan through other people, okay. Minsan hindi lang tayo nakakarinig kasi maraming volumes na bukas. Kung sa radyo, di ba? Pag halimbawa nakabukas ang TV, nakabukas ang radyo, o kaya may mga ginagawa tayo sa bahay, pag tinatawag tayo ng magulang natin, minsan hindi natin marinig kasi maingay. Okay, so ganun din kay Lord. Minsan nahihirapan tayong makinig kasi ang daming mga nakabukas na iba't ibang istasyon. Pero hindi nawawala yung ability natin na makarinig kay God. So during those time, ano po yun? Bali, nagmamasteral po ako. Nagmamasteral po ako sa UP during that time online. Tapos, ang narinig ko po, kasi normally po, ang comprehensive exam sa UP po is, kailangan mong matagal na preparation. Hindi ko po alam yon na ang preparation nila is 1 year before mag-take ng exam. A semester to 1 year. Minimum na yung isang semester. Median pa yung 1 year before ka mag-take ng compre. Hindi ko alam yon. So, nung nakarinig ako na mag-apply ako sa compre, nag-apply ako agad kasi yun yung narinig ko, nag-apply ako agad. Tapos sinabi ko sa classmate ko, sabi ko, nag-apply ako sa compre.
Alam mo, yung classmate ko na yon, talagang UP bred siya. Doon na talaga siya nag-bachelor, ganyan. Nung pagkasabi niya sa akin, talagang medyo nilait niya ako. Sabi niya, ano ka ba? Bakit nag-file ka ng application? Hindi mo ba alam na kailangan 1 taon kang mag-aral bago ka mag-file ng application for comprehensive exam? Alam mo yung feeling na para kang binuhusan ng malamig na tubig? Yun yung feeling ko. Sabi ko, tama ba yung narinig ko? Na ano lang ba ako kung bakit ko yun ginawa? Alam mo yung ganong feeling. Pero sabi ko kay Lord, sige Lord, kung ikaw ang nagsabi niyan, ay tutulungan mo ako dito kasi hindi ko talaga to kaya kasi 2 months na lang po, kompre na. So mga 2 months na lang yung preparation ko na kailangan gagawin. So to cut the story short, I passed the exam. So really to God be the glory. So ngayon, ano po yung reason kung bakit ko po sa inyo sinishare ang 3 experience na to? Naka-experience po ako ng ganito, it's because of all the people who had been with us when we were little. It's because of God's workers, pastors, na nag-share sa amin ng word when we were little, na naging part sa amin. So natatandaan ko pa po, nung elementary pa po ako, ang Sunday school po namin is dito sa itaas. Diyan po yun, siguro yung iba makaka-relate po dito. Diyan po yun, dito po mismo kami, sa part na yan. Ang teacher po namin is si Ate Al, Lilang Fetalver. Kaya when she passed away, sobra talaga akong naano, kasi she has been a great part of me, nung maliit pa kami, nung elementary kami. So tuwan-tuwa ako pag nagsa-Sunday school kami. So ang dami kong natutunan sa kanya. Tapos yung isa pa po is yung cadets kami. Yung dati kasi, hindi kasama dito yung mga bata. Meron kaming children's church na tinatawag po. Yung children's church namin, doon po namin ginagawa sa dating, doon sa parsonage. Yun pa po is, free pa po yun dati, open space. So doon po kami nag-children's church. Ang natatandaan ko po talaga is si Ate Edith Dalino. Bali, asawa po siya ni Pastor Fred, kung di po ako nagkakamali. Opo, siya po. Siya po yung aming children's coordinator before. Na malaking naging impact sa akin, natatandaan ko kasi ang ginawa niya before, lahat ng mga bata, from elementary hanggang high school, nakagather kami in circle, magkakasama, holding hands kami. Tapos nandun po yung baptism ng Holy Spirit. Di ba yung sinasabi po natin kanina sa 1 Corinthians, dun sa verse 28, yung the gifting ng different kinds of tongues. Okay, yung nagsasalita ng iba't ibang wika. Gift po yun sa atin ni God at may baptism po yun. So nung maliit kami, inano kami na mabaptize ng Holy Spirit, lahat ng mga bata, maliliit. Pwedeng patas nga yung mga kids. Nasaan yung mga kids dyan? So ang daming mga kids. So lahat yan, naka-encircle kami. Anak, baptize sila ng Holy Spirit yung mga bata hanggang sa mga teens. Yung nagsasalita sila ng iba't ibang wika. So siguro minsan naririnig po ninyo yun, may nagsasalita dito ng iba't ibang wika. Gift po yun sa atin ni Lord. Malaking bagay yun para sa atin na Christians. Kasi hindi po naiintindihan ng enemy yung word na yun. Yung spirit natin, yung nagpipray directly. Kaya malaking bagay po yun. Tapos ano pa po, ayan, syempre, ang naging part ng namin is si Papa. Okay, kasi ang dami niyang kinukwento before, si Brother Amar. Kasi muti na po ako ngayon, no? So si Brother Amar, so alam ko marami po nakakilala sa kanya. So kinukwento niya po sa amin yung mga experiences niya before, dun sa mga casting ng demons, dyan sa mga ganong kasing mga bad spirits. So na-implant yun sa amin, na-implant yun sa akin. Tapos siguro po ang isang worker pa po na talagang pinapasalamatan ko na malaking bahagi sa akin is si Daddy Jusing. So siguro natatandaan pa po ng iba, Daddy Jusing Minies. Okay, so ano po yun sila? Natutuwa ako kasi grabe yung heart niya po sa young people before. So siguro hindi na familiar yung yung generation ngayon sa onion skin. Alam po ba ninyo yung onion skin na papel? Yung sobrang nipis, siya po yung ginagamit sa pag-trace.
Okay, so dati si Daddy, wala pa kasing mga cellphone noon. So si Daddy Jusing, nagpapadala talaga siya ng sulat sa akin every time na may luluwas ng Maynila. So sa onion skin niya lang yun sinusulat. So alam mo yung kahit napakaliit na bagay yun, malaking bagay kasi sa amin na alam mong may nagpipray sa'yo. Okay, dun sa journey mo. So yun yung mga people na malaking bagay. So what we are today is because of those people, of those workers ni Lord, na siyang nagbigay sa amin o nag-feed sa amin ng salita niya before, na naging part ng buhay namin. Kaya kung titingnan po natin, next slide po, ano po ba yung mga task ng ating mga workers? Yan. So medyo marami po yung task ng ating mga pastors, ng ating mga church workers. So ito po, para mas maganda, magba-Bible reading po tayo ngayon, no? So mas maganda, una, so doon po ang magbabasa yung first, sa teaching and preaching. Okay lang po ba? Okay, kayo po yung magbabasa ng una. Okay, tayo po tayo ha, pagbababasahin po natin. Sa susunod, dito naman, susunod dito, ilan po yan? That is 6. So 1, 2, 3, 4, tapos 5 at 6. Okay, para lahat may participation. Kasi alam ko po, pambihira tayo makapagbukas ng ating mga Bible at makapagbasa. Okay, so punta po natin. Una po, basahin po natin ang 2 Timothy 4:2, first column. Ayan, ang sabi po doon is preach the word. Okay. Be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Ayan. So yan po kaya unang-una ko pong nilagay kasi yan po yung pinaka-prime duty ng mga lingkod ng Panginoon. That is to teach and to preach the word. So meron lang po akong na-remember po na experience with regards po sa teaching. Okay, kasi po 'di ba, kahit na Sunday school, sa Sunday school ka nagtuturo or kahit sa mga bata, magandang bagay na ating ipinagpipray yung ating itinuturo. Meron po akong experience dati nang pumunta po kami sa ibang bansa, sa may project po kami doon sa Marshall Island. Malapit po 'yun sa Hawaii. Okay, maliit lang po siyang isla. Pero ang daming Pilipino. Kahit saan talaga, meron talagang Pilipino. So pagpunta namin doon, so walang Foursquare doon, sa assemblies po kami doon po ako nag-church. So nag-involve po kami sa church. So ako sa children. So alam po ninyo yung na-experience nyo na ba sa mga teachers dito, especially sa kids, na pag nagtuturo ka, yung parang nagba-bounce back lang yung sinasabi mo. Na-experience nyo na po ba yun? Yung halimbawa, nag-share ka ng word, pero parang nagbabounce lang sa'yo. Parang hindi talaga pumapasok, nararamdaman mo hindi siya pumapasok. Parang lang siya, bola lang siya na nagbabounce lang siya. So ayaw ko ng ganong feeling. Alam mo, nag-pray talaga ako kay God. Sabi ko, Lord, gusto ko magpagam, pero ayoko po ng ganitong feeling na parang hindi ako makapenetrate, parang hindi ako makapag-impact sa mga bata. Medyo English yun kasi, di ba, hindi naman nila naiintindihan yung Tagalog, so English. So, iba-ibang mga nationality, medyo may itim, may puti, so yung mga ganun yung dun sa children. So, maliliit lang sila, parang mga nasa grade 1 pababa, yung mga age nila. So, nakakatawa, when I prayed na magkaroon ng impact sa kanila, ramdam mo kasi, pag once sa ikaw nagtuturo, alam mo kung nag-work si Lord, alam mo kung may nangyari, mafe-feel mo sa spirit mo na may nangyari sa mga bata. So nakakatuwa na, alam niyo yung nung umalis ako dun sa lugar na yon, alam mo yung mga bata, pumunta talaga hanggang airport. Alam mo yung naghatid. So nakakataba ng puso. So yun yung inaano natin. So sana, pag once na mag-aano tayo, ipag-pray natin para hindi din sayang yung effort natin na magkaroon tayo ng impact sa ating mga kids o kung saan man, kung sino man yung recipients ng ating ginagawa. So yun po yun sa teaching at sa preaching. Okay po, second column po para po dito sa 1 Peter
Okay, hanapin po natin ang 1 Peter. Salamin. Okay, 1 Peter 5. 2 to 4. Okay po, begin. So, ayan po. So, spiritual leadership. A pastor leads not just by authority, but by example. So, makikita po natin yan sa, meron po akong i-share. Actually po, ito is, nabasa ko po ito sa Watchman Intercessors Network. And let me read this. Many of my children, it is this, parang prophet po yata ang nagsabi po nito. Many of my children carry scars, not from the world, but from leaders who claim to represent me. You turned safe houses into den of thieves. You made my house a place of performance instead of prayer. But to my faithful remnant, do not let your hearts grow weary. Keep speaking the truth even if your voice trembles. Do not bend to fit the culture, for the culture will bow before me. I am giving my people discernment. Bali, galing po ito sa Intercessors Network na ni-release. Okay, so yun po yung kailangan nating titignan. Kasi kung makikita po natin, ngayon, marami po tayong mga leaders na medyo may concern. May concern sa mga activities nila. Pwede pong sabihin natin sa ating mga katabi, wala po sa aming church yan. Well, pwede pakisabi po sa ating mga katabi? Yan, okay. So, iyon po. So, pupunta po tayo sa third column na po. Punta po tayo sa John. Ayan, para nakakapagbasa po tayo. Ayan, punta po tayo sa John. John 21. Okay, go po. Okay, so makikita po natin dyan, di ba? Meron siyang tinatawag na feed my lambs. Tapos nakasulat ulit, take care of my sheep. Tapos, feed my sheep. Okay, so iba-iba po. So, yun po yung shepherding na isa po sa mga responsibilities ng ating mga church workers. So makikita po natin yan dito sa ating church. Meron po tayong mga visitation kung mga may sakit, di ba po? Tapos halimbawa kung may mga funerals, yan, andyan po tayo para makiramay po sa ating mga kapatid na grieving. Tapos andyan din po sa mga weddings, yung kasama po yon sa shepherding. At yan minsan sa mga counseling. So minsan natatandaan ko po, kasama dun sa shepherding. Sa Maynila po, nung college student ako, dun po ako nag-church sa Calvary. So siguro alam naman po ng karamihan na nagpupunta po sa Maynila, yung Calvary po. So nung volunteer po ako nun sa Sunday school. Dumating po yung time na medyo naging busy kami sa school, tapos nag-agaw po yung schedule ko dun sa Sunday school, dun sa children's, tapos dun sa studies ko. So masyado akong naguluhan, hindi ko na alam kung anong gagawin. Sabi nga, doing the right thing is a matter of trusting the right person. Minsan napapariwala tayo kasi iba yung ating napagtatanungan o nahihinga ng counsel. So during that time, nagulong-gulo ako talaga kung ano yung uunahin ko dun sa dalawa. Lumapit talaga ako kay Pastor Maghirang. Lumapit po talaga ako sa kanya. Tapos, naghingi ako ng advice, ano po ba yung gagawin ko? Kasi syempre, gustong-gusto ko po yung ministry ko dito sa kids. Pero kasi, mayroon po akong sa school. So, medyo nagko-conflict na po sila. So, ang response niya sa akin na hindi ko makakalimutan, sabi niya,
sa sa school, dito sa church, maraming po pwedeng pumalit sa'yo. Maraming po pwedeng mag-substitute sa'yo. Pero dun sa school na ginagalawan mo, walang pwedeng pumalit sa'yo dun. Yun yung sinabi sa akin ni Pastor Maghirang, na talagang tumatak sa akin. Tama nga naman. So yun yung part ng shepherding the flock. Na kung minsan may mga concerns tayo, lumapit tayo doon sa mga tao na alam natin makakapagbigay sa atin ng sound advice. Kasi minsan, lalo ngayon, di ba, usong-uso ngayon yung mental health, okay? Yung mental health issues. Ang hirap kung meron tayong mga ganyan, tapos lalapit tayo sa kaibigan natin, o lalapit tayo sa mga alam natin na iba ang values kesa sa atin. So, maiiba yung kanilang advice at iba ang kanilang pagtingin. Pero kung may mga ganyan tayong issues, kasi major yan, mas maganda, lalapit tayo sa mga taong alam natin na maayos ang kanilang buhay, maayos yung kanilang faith na makakatulong sa atin para makita natin ano ba ang dapat nating gawin. Ayos ba yun sa mga youth? Ay, parang walang narinig ang mga youth. Okay? Sige. Tandaan lang natin pakinggan. Hindi naman agad-agad dito papasok. Pero sige lang. Okay, yan po yun sa shepherding. Pupunta po tayo sa fourth column na po. So, babasahin po natin yung Proverbs. Ito po yung kailangan natin, administration and leadership. So, halimbawa, ano po yung application nito sa ating church? Dito sa ating church, ang hirap pag si pastor lang lahat. Hindi kakayanin yun, okay, ni pastor, kung sa kanya lang lahat. So, meron tayong mga different organizations. So, meron tayong mga leaders, meron tayong UFM group, meron tayong mga UFW, may YSK tayo, na siyang tumutulong para sa pagmamanage nitong church. Andyan yung ating media department. Kung si pastor pa yung andoon, papaano na lang, di ba? Na hindi natin maisip kung paano na ang mangyayari. Baka si pastor is parang katulad na rin ni Vince Dison. Di ba? Kumulot na siguro ang ni pastor sa stress, kung lahat isip kay pastor lahat. Kaya yun po yung, ganun po kaimportante ang administration at leadership para nakalagay sa tamang proseso ang mga bagay-bagay para mas mapapamahalaan po natin ng maayos. Okay? Pupunta po tayo dito sa first two columns. Ayos pa ba tayo dyan sa itaas? Hala, sige. So sa inyo po mapupunta ang Matthew. Dapat alam na alam natin to. Matthew 28:19-20. Pwedeng tayo po tayo? At basahin po natin ang Matthew 28:19-20. Go. Ayan. So, iyan po yung tinatawag nating Great Commission. Iyan yung therefore go and make disciples. Lagi po natin yan na pag once na sa evangelism. So, ang natin, ang mission ng ating church or ng mga ating mga leaders is para ma-spread ang word ni Lord outside the walls ng ating church. So, sa atin, meron tayong mga outreaches, diba, sa iba't ibang lugar. Normally, sa announcement yon ipinapakita. Meron din tayong JL Ministries, iyon po. Tapos, ang pinaka-last, ito po yung spiritual growth. Pwede po tayo dito sa last row. Babasahin po natin. 2 verses po yung ating babasahin. Andyan po ang 2 Timothy. Okay, 2:15. Okay, go po. Ayan. So, ito po yung mahirap. Actually, parang ito po yung pinakamahirap dun sa mga task. Kasi kailangan po ang ating mga church workers, kailangan lagi po nilang babantayan yung kanila pong sarili. Kasi marami pong nakatingin sa kanilang life kung paano po nila ito inililive. So, marami pong sources. Siyempre, pag ikaw yung pastor, you can only give what you have. Kahit naman sa academe, ganun din. We could only teach what we know. Ang hirap kasi magbigay ng isang bagay na hindi mo alam. Okay. So, iyon yung So, sa atin,
kailangan natin, kaya 'di ba sa academe, kailangan may mga trainings para at least ma-advance, magde-develop yung ating knowledge. So ganun din dito sa atin sa church. So yung ating mga kaya may mga nag-a-attend sila ng trainings para at least ma-up-to-date sila sa nangyayari. Okay, at saka mas sila ng fresh perspective with regards sa word ni Lord. At saka saan pa tayo po pwedeng makakuha ng other sources for our spiritual growth, maliban sa word, maliban from other people, maliban pag-attend ng other church service, ng ibang mga trainings. Ang isa po na pinaka malaking tulong para sa personal growth natin is yung mga challenges. Yung mga challenges na dumadating. Sabi nga, smooth seas do not make skillful sailors. Okay. Kung laging kalmada ang dagat, hindi yun nagpapagaling dun sa mga, yung kapitan, okay? Ang kapitan gumagaling pag nagkakaroon siya ng mga experience sa mga rough na masyadong malalaki yung mga alon. Doon mo makikita yung ability ng nung kapitan o kahit sa mga pump boats, yung pagmamaniobra, doon mo ma-measure, okay? If you want to know a person more, place him in authority. So makikita natin ang ating dahil sa issue ngayon, di ba? So makikita natin yung mga leaders natin kung ano talaga ang tunay nilang kulay. Kasi sabi nga, kung gusto nating makita kung anong tunay na kulay ng isang tao, ilagay mo siya sa posisyon. Bakit pag nasa posisyon? Maraming friction. Okay, pag may friction, di ba? Pag may friction, nag-i-spark. Kasi pag walang friction, walang spark. Kung walang struggle, walang growth. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may gusto akong ipasabi sa inyo sa katabi nyo Pakisabi sa katabi nyo, happy talaga ako sa mga problems ko ngayon. Kasi doon ako nag-grow Pakisabi nga sa ating mga katabi, di ba? Oo. So iyan, kaya dapat maging masaya tayo sa ating dinadaanan. Kasi nagpapalaki yan sa atin, nagpapamature. Okay, so pupunta po tayo sa susunod. Ito na po yung mga task. Pupunta po tayo sa susunod. Ayan. So ang sabi dyan, command, ito nakalagay, God's command on how we should treat our pastors and our church workers. So, nilagay ko na po dyan yung mga verses para hindi na po natin siya kailangang basahin pa. So, nakalagay dyan, naka-red po, to respect. Command po yan sa atin ni Lord nakalagay to respect. Pero hindi period ang kasunod. Ang nakasunod dyan, those who work hard among you, who are over you in the Lord and who admonished you. Sabi nga, parang respect cannot be demanded. Hindi mo pwedeng sabihin na, respetuhin mo ako. Kasi ini-earn yun. Ini-earn ang respect. Pero ang sabi dito, hindi lang basta respect period. Ang nakalagay, respect those who work hard among you. Yun yung kondisyon. Okay? Tapos, meron pang nakalagay, who are over you and who admonish you. Anong ibig sabihin ng admonish? Ang synonym ng admonish is reprimand. Okay, yung nag-rebuke sa'yo. So, kailangan natin respetuhin sila. Bakit? Sabi nga, merong verse sa Bible na sabi is, hindi ko na po alam kung nasaan, open rebuke is better than secret love. Open rebuke is better than secret love. So, ibig sabihin, mas maganda pa na kailangan ma-appreciate natin yung mga tao na willing na sabihan ka
or pagsabihan ka sa nakikita sa iyo. Meron kaming experience na ganyan. Kasi meron kasi talagang mga tao na hindi sila open to correction. Okay, meron ba kayong kilala? Pakisabi sa katabi mo, well, hindi ikaw yon. Pakisabi sa katabi mo, hindi ikaw yon. Okay, iyon. So, meron akong kakilala na, syempre, kababayan din natin. Marami na kaming naririnig sa labas tungkol sa kanya. So, since friend namin siya, nasasaktan kami. Syempre, if you're a true friend of a person, masasaktan ka kung may mga ibang tao, may mga maririnig ka na ibang tao na masama ang sinasabi doon sa kaibigan mo. Pero kasi, totoo eh. So, kaya ang ginawa namin, kasi hindi sa kanya direct ang sinasabi sa iba, siguro dahil nga hindi siya open sa correction. Nag-usap kami ng mga kabarkada na kausapin siya at sabihin sa kanya yung mga comments na naririnig namin. So ako yung naging spokesperson nila. Sabi ko, pag once na anuhin ako nito, tulungan niyo ako ha, baka mamaya kung anong gawin nito sa akin eh. Kasi medyo violente. So ngayon, hindi nung kinausap na namin siya, hindi ko makalimutan yun, nasa McDonald's. Buti na lang sa McDonald's, yung mga mesa, naka-fix. Di ba? Minsan kasi may mga mesa na movable lang. So pagkasabi namin sa kanya, ito, sabihin namin sa iyo kasi friend ka namin. And we care for you and we love you. So ngayon, kailangan namin sabihin para at least makorek mo. Ang hirap naman kung sa ibang tao mo pa ito maririnig. Alam mo, pag sabi ko ng ganon, yung table, ginanyan niya, ang problema naka-fix. So hindi niya na yung table. So iyon. Yun yung mga ganon situation. Kaya okay lang na magalit ka. Nilipas din yan eh. Kaysa naman, hindi mo maririnig kung ano yung sinasabi sa iyo ng iba. Kasi minsan the truth hurts. Okay. Kaya mas maganda, maging open po tayo for correction if we really like to grow more. Kasi pag tayo, iba yung nakikita natin pag tayo lang eh. Pero pag sa ibang tao, mas nakikita nila tayo. Tayo, ang ating perspective is dito lang. Pero yung iba, mas malawak ang perspective nila kaysa sa atin. Kasi nakikita nila yung iba, hindi lang tayo. Tayo nakikita natin, sarili lang natin. Kaya iyon po. Iyon po yung dyan sa admonish. So sabi, hold them in the highest regard in love. Yung ating pong mga church workers and pastors. Tapos dyan sa pangalawa, remember your leaders, okay, who spoke the word of God to you. Kaya kanina, yun sa umpisa pa lang, ni-reiterate ko sa inyo yung mga experience ko dun sa mga tao na naging part ng aking growth. Kaya remember your leaders and imitate their faith. Dito sa akin, nakalimutan ko na pero biglang nag-remind sa akin with regards dito sa faith. Yung yung asawa po ni Brother Ludi, ano nga po pangalan niya? Ayun, si Auntie Ali. Okay, so siya yung isang woman of faith na tinitignan ko kasi grabe talaga yung miracle ni Lord sa kanya. So, hindi ko na, nire-recall ko kung ano yon pero yung talagang mukha lang niya yung nakikita ko. So, si Auntie Ali. Tapos yung isa pa po na tinitignan ko kasi nung maliit pa ako, sila talaga yung tinitignan ko, is yung nanay po ni Tatay Galde. Si Lola... Ha? Ayun, si Lola Antang. Yun, naaalala ko po yun nung maliit ako kasi pag once na nag-a-attend ako nung high school pa ako, nung mga midweek services, nakikita ko yan si Lola Antang, tapos nag-share siya. So parang sa akin talagang encourage ako sa life niya. So yun yung mga two persons na naging great yung impact po sa akin. So yung remember your leaders, sa mga workers po sila ni Lord and imitate their faith. Tapos yung last po, yan, punta po tayo dun sa 1 Timothy, yung the elders who direct affairs of the church. Magsalamin kasi, di ba?
worthy of double honor. Ayan, pag sinasabi po kasing double honor, parang double din po kasi yung meaning niya. Yung double honor, hindi lang po respect, kundi material support. Material support din po yan. So parang ang hirap po kasi, kung ikaw, grabe na yung responsibility mo, tapos mag-iisip ka pa kung paano susuportahan yung sarili mo. Okay. So dito sa atin, nakakatuwa, kasi well-supported natin ang ating mga workers. Okay, palakpakan po natin yon. Ayan. Malaking bagay na po yon sa mga workers natin, na well-supported sila. Kaya yan po yung sinasabi na double honor. Pero, tignan po natin sa second phrase, may siningle out eh. Especially those work is preaching and teaching. Siningle out talaga siya. Especially. Kasi bakit? Ang hirap po kasi na nagtuturo. Kasi ang hirap magturo kung kung hindi part sa'yo, yung sabi nga natin, we can only share what we have. Kung ano yung meron tayo, yun lang yung pwede nating i-share. Kasi pag once na hindi, parang ang hirap na nagsasalita ka sa hangin. Yun yung sinasabi ko kanina doon sa na nagturo ako sa mga bata, sa kids, na parang nagsasalita ako sa hangin, nagba-bounce back. Okay, kaya napakahirap ang magtuturo po at magpipreach ng word. Kaya nakalagang na-single out siya dyan sa verse na yan. So pupunta po tayo doon sa susunod. Okay, so ito na po yung the calling. So God's ministry is a divine calling. So makikita po natin dyan, yung ating pong mga pastors, hindi lang sila nag-pastor just because kasi gusto nila, kundi dahil may mga calling sila. Hindi po natin alam kung paano po ang naging mode ng pagtawag sa kanila ni Lord, pero ito po yung mga some examples po na mga tinawag sa Bible. Ayan po si Jeremiah. Makikita po natin, no? Ang ganda-ganda ng verse na, before I formed you in the womb, I know you. So bago pa siguro magkakilala ang kanyang mga magulang, alam na ni Lord na darating si Jeremiah. Before you were born, I set you apart and appointed you to be a prophet. So yan yung mga examples ng divine calling. Si David, alam natin na shepherd siya, pero tinawag siya ni God, siya yung naging great king of Israel, di ba? A king, a man after God's own heart. Yun yung description kay David. Tapos andyan din po yung kay Paul. No, alam po natin si Paul is number 1 persecutor po ito ng church dati sa Acts. Di ba talagang hinahalughog niya yung mga bahay-bahay, kung sino yung mga Christian doon. Di ba? Tapos ikukulong, paparusahan. So mapasalamat tayo, walang ganon. Wala nang ganon ngayon. Okay, pero during those times, yun ang ginagawa ni Paul. Kaya nung sinabi ni God kay Ananias, napuntahan si Paul, sabi niya, Lord, yun yung number 1 persecutor eh. Pero you never know kung sino yung tatawagin, di ba? Kaya parang ang gandang ipanalangin yung mga numero 1 sa ating mga leaders na makakilala talaga sila kay Lord. Kasi we never know kung ano yung plan sa kanila ni Lord. So, iyan po. Tapos, andyan din po yung kay Barnabas at kay Paul na sinet aside sila for a specified purpose. Okay. Yan. Tungkol po dito, this is not the calling, this is not just limited po sa mga may calling sa pastors. Minsan, may mga calling sa atin si Lord kasi may special assignment siya na ipinagagawa sa atin. So, ikwento ko lang po, noong, di ba, nakwento ko sa inyo kanina na pumunta kami sa Marshall Island. So, pagbalik po namin dito, syempre may pera pa. Pero, ilang buwan lang yun naabutin, kailangan makapaghanap ka na agad ng work. During those times, magsi 6 months na, wala pa rin akong work, wala na akong pera. Alam mo yun yung ganon, hindi ko kayang lumapit ka na mama para humingi ng support. Hindi ko talaga kaya. So during those times,
So nagpipray ako, Lord, ano po ba? So yung mga friends ko na kasama ko ding na na bumalik, sabi niya, Shelo, kami po pwede pang matagalan. Pero ikaw, hindi. Sabi ka, yun nga eh, wala nga eh. Wala nga nagre-reply sa akin. Ang dami-dami ko nang in-applyan eh. Wala nga nagre-reply. Kaya ngayon, ito yung pattern po kasi sa akin is ganito. Pag once or twice na nag-push ako ng isang bagay at hindi siya nagpupush, hindi siya natutuloy, humihinto ako sa pangatlo. Lord, ano ba talaga? Kasi baka may gusto ka. So siguro ganun din po sa atin. Baka po may mga bagay na gustong-gusto tayo, pinipilit natin, laging hindi natutuloy. Baka hindi po yun yung direction na gusto ni Lord na i-take natin. So during those time, huminto ako, sige Lord, hindi ako mag-apply. Ano ba ang gusto niyong mangyari? Kasi wala na talaga akong pera. Alam niyo yung sagot. Mag-volunteer ako. Lord, wala na nga akong pera, ipapag-volunteer mo pa ako. Ibang-iba ang sumagot si God, out of the box. So, to cut the story short, nag-volunteer ako. Kaya doon ko na-encounter ang PCEC, yung Philippine Council of Evangelical Churches. Doon ako nakapag-volunteer. So during those time, hindi ko maintindihan, sumunod lang ako. So Lord, hindi ko talaga alam kung paano. Kasi wala na talaga akong pera. Tapos magkano lang naman ang allowance sa mga ganon. Kasi ano lang, so mga hundreds lang, hindi umaabot yun sa 1,000 sa isang buwan. Boni pa ako. Quezon City pa yun. Malapit yun sa sa Capitol. So ang layo, pamasahe pa lang, papaano na. So alam mo, hindi ko talaga alam kung papaano. Pero God is good. Pag once na may pinagawa po siya sa atin, sumunod lang po tayo kasi He will see us through. Kasi during those time, siya yung naging reason kung bakit nakapag-compre ako. Kasi dahil doon ako nakatira, libre ako ng bahay. Okay, doon ako tumira doon sa kanilang mission house. Okay, so nakakapag-aral akong mabuti kasi 2-story, ako lang mag-isa. Yung so minsan lang naman, pag may bisita lang, saka lang yun may tao. Pero para ako yung naging caretaker yung doon. Kaya God is so good. Kaya doon sa 2 months na sabi ko sa inyo, kwento ko sa inyo kanina, nabigyan ko talaga ng oras mag-aral. Kasi ako nga lang mag-isa dun sa bahay. So, yun po. Kaya yun yung inaano natin, na pag once na may ibinigay po sa atin na instructions si God, which is kadalasan very illogical, okay, sumunod lang po tayo. Sumunod lang po tayo. Kasi makikita po natin yung reason behind after. Okay. So, pupunta po tayo sa susunod po. Ayan. So dahil po malapit na po tayong matapos. So dahil po marami yung mga task, okay, ng mga church workers, kadalasan hindi natin maiiwasan na, alam mo yung nababurn out sila. Okay, kasi kadalasan hindi napapansin yung kanila pong mga ginagawa. Ayan, kaya ang sabi dyan as an encouragement sa atin, sabi ni God, let us not become weary in doing good. Kasi ang good news, we have an all-seeing God. Nakikita niya lahat ng bagay. So kung halimbawa hindi man ito napapansin ng church or hindi man napapansin ng mga co-officers mo, yung sacrifice na ginagawa mo para halimbawa sa UFM, para sa UFW, napapansin ni Lord John kasi kitang-kita niya yung heart natin. So yun yung gusto niyang sabihin sa atin. Let us not become weary in doing good kasi mag-harvest din tayo later. Tapos andyan din sa 1 Corinthians, always give yourselves fully to the work of the Lord, because our labor in the Lord is not in vain.
Tapos andyan, yung sa last, you will receive the crown of glory. Actually, gusto ko na rin i-utilize yung opportunity na ito to really thank, di ba nag-anniversary tayo nung September? To really thank the UFM. Kasi grabe talaga po, palakpakan po natin ang ating mga UFM. Kasi grabe po yung sacrifice at yung effort na ginawa nila. So kasi po, ang ano talaga natin po, isa plaza po yung ating anniversary. At Thanksgiving po ba? Anniversary. Since hindi po siya pwede, dito po natin nilagay sa labas. So, syempre, hindi po ganun kadali yun kasi kailangan ng mga kawayan, kailangan ng mga structure, kailangan ng mga tolda. Ang dami-dami. So, gabi na po sila umalis. Dito, late na po in the evening kasi kinakabit nga po yung mga tolda. Tapos, nung nakaalis na silang lahat, umulan po ng malakas. Yung ginawa po nilang tolda, halos kalahati is talagang nasira. Alam mo yung pinaghirapan nila the whole night. Tapos pagka umaga na yung anniversary natin. So alam po ninyo na andito na po sila before 6 pa lang. Andyan na po yung mga UFM para ayusin po yung sinira po ng malakas na ulan nung gabi. Kaya talagang natutuwa ako. Sa akin, special mention ko si Toto Steve. Andito siya kanina eh. So talagang natuwa ako sa kanya meron kasi siya, may tinanong kasi ako sa kanya. So na-bless ako dun sa reply niya kasi andun siya nag-a-answer ng tolda. So syempre nasa itaas sila banda. So parang ako, syempre siguro iba yung girl. No? So hindi ko ma-imagine kung paano yun kinakabit, yung mga kawakawayan, tapos iano mo ng mga ng mga itatay mo, ganyan. So sabi ko, Steve, okay ka lang dyan? So sabi ko sa kanya, kasi nasa taas sila. Tapos yung reply niya is, hindi ko pero yung context ng reply niya is, ito nga lang yung magagawa ko eh. So alam mo yon yung siguro sa kay Toto Steve wala yun, pero sa akin na-bless ako kasi siya, makikita natin, he's a businessman, ang laki-laki ng business ni Toto Steve. Pero ganun siya kahit sa maliit na bagay is mag-exert talaga siya ng effort para makatulong man lang. Kaya yun talaga ang tuwan-tuwa ako. Kaya, nandiyan si Toto Steve. Okay lang po ha, Toto Steve. Ayan, yun lang po. Tapos pupunta na po tayo doon sa susunod. Ayan, so ito po yung siguro i-leave po natin na Kasi syempre sa lahat po ng dito sa church, hindi po natin maiiwasan. Minsan, hindi natin lahat ma-appreciate yung ginagawa ng bawat isa. Minsan, karamihan sa ating church workers, nabu-burn out na. Napapagod na sila. Kaya minsan, ang kanilang pag-serve na lang dito sa church is out of chore na lang kasi kailangan. Not because nag-e-enjoy sila kasi na-burn out na sila. O kaya minsan naman, meron ding mga church workers na nagsiserve sila kasi parang status symbol, mas maganda pag andyan, masikat. Okay, pag nasa music ministry ako o kaya nasa kitang-kita ako ng mga tao. So, kung ano man yung ating reason, o kaya minsan naman, pero mas maganda sana, kung yung ating magiging rason for doing things is, this is a privilege. To serve God is a privilege kasi this is a trust. Okay, pero kung ano man yung ating mga naging reason, kung na-burnout man tayo or what, hindi natin po pwedeng i-judge yung ating mga kasama kasi hindi natin alam yung pinagdaanan nila or yung konteksto kung bakit ganun po yung nararamdaman nila. Kaya yun po yung natin, yung sabi nga, huwag tayong maging judgmental. Okay, so ito po yung gusto kong iwanan sa inyo. So, si Charles Swindoll, kung nakikinig po tayo ng DCAS, ito po yung sa Insights for Living. Ayan. So, ito po yung sinasabi niya. Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. Ulitin natin ha. 10% what happens to us, 90% how we react to it. Bigyan ko kayo ng isang example. Nung bago ako sa RSU, parang nagpaplano kami. Single pa ba ako noon? Para i-double na yata ako noon.
Ayan. So, nagpaplano kami na gusto kong bumili ng yung owner lang, kasi di ba, yung kahit second hand lang, para meron ka lang, masakyan, ganyan, para mas, mas okay na may sasakyan na, yung hindi ka nauulanan. So, ngayon, meron kaming head, na narinig niya yung sinabi ko na nagbabalak nga akong bumili ng kahit second hand lang na owner, siya sa akin, nag-suggest. Sabi niya, nakapag-loan ako, gusto mo sa'yo na lang. Nakapag-loan daw siya sa SSS. Gusto mo, na lang sa akin. Sabi ko parang, syempre, nahiya ako kasi head di ba? O sige po, kunin ko na lang. So, binigay niya sa akin yung 30,000. Tapos, wala pang 3 months, hinihingi niya sa akin. Kailangan daw niya. So, alam mo yon, life is 10%. What happens to us? 90% how we react. Kung ganun yung sitwasyon, ano ang mararamdaman mo? I could choose na mainis at magreklamo na pwede kong sabihin na hindi ko naman sa'yo ini-request na mag-loan ka para sa akin eh. Diba? Pwede kong gamitin yon. Pwede akong mag-argue sa kanya, bakit mo ako sisingilin ngayon? Normally, pag maglo-loan ka naman sa SSS, diba, 1 year or hindi yung after 3 months lang, mas malaki ang duration. Pero, sabi nga, 10%, life is 10% what happens to us, 90% how we react. So, ang inisip ko, sabi ko, sige, okay lang, gawan ko na lang to ng paraan para at least wala na akong utang. I chose na ganun ang maging reaction ko. Kasi, choice ko kasi na magalit ako at mag-retaliate ako kasi hindi ko naman kasalanan yun Pinahiram niya ako Parang mga ganun, hindi naman ako nanghiram sa kanya. Tapos bigla-biglang, wala pang 3 months, kukunin niya sa akin yung full amount. So, ano yung ibig kong sabihin? Sa nangyayari sa atin, lagi nasa sa atin kung ano yung gagawin nating desisyon. Doon sa pagkakataon na yon, pwede kong piliin na magalit at mag sa kanya at hindi ko bayaran kasi, di ba, hindi ko naman kailangan bayaran agad-agad yung ganon kalaking halaga, wala naman kaming agreement. Pero, pwede ko ding choose na hayaan ko na lang at bayaran ko na lang para wala nang problema. Okay, wala pa akong sama ng loob kasi ang nasa isip ko, at least wala na akong utang. Okay, so yun yung gusto nating i-point out dyan. Life is 10%, what happens to us? Maraming mga bagay-bagay sa atin na minsan nawiwindang ang buhay natin kasi yung reaction natin. Depende kasi sa reaction natin, yung mga susunod na mangyayari. Okay, kaya lagi po nating iisipin yon. Life is 10%, what happens to us? 90% how we react, yung ating mga reaction. Tapos dito, sa second, ito gusto ko, may verse ako na ipapabasa, nahabol lang ito kanina but I think may purpose ito kung bakit kailangang basahin to ng mga young people. Young people, pwede po bang tumayo tayo? Lahat ng young people, pwede pong tumayo tayo? Yan, ang mga young people ha, pwedeng pabasa ang Hebrews 13:4. Okay, pakibasa ng malakas. Go. Okay, sige. Thank you very much. You may sit down. Siguro sasabihin ng iba, bakit yan minabasa sa church? Bakit hindi? Ang sabi dito is, marriage should be honored by all. And the marriage bed kept pure. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Bakit ko to sinasabi? Ang laki-laki ng percentage ng premarital sex sa atin ngayon, especially sa ating probinsya. So ano ang sabi dyan? We are free
to choose our actions. But we are not free to choose the consequences of our actions. Ang daming dahil sa premarital sex, nabuntis, hindi na nakapag-aral, nasira na ang buhay. Yung ating nabasa ngayon is a command that the marriage bed should be kept pure. Kaya kung may mga karelasyon ng ating mga young people na ini-invite kayo to engage, automatic that's an ex. Leave those partner. Because, ang sabi ni Lord, the marriage bed should be kept pure. May consequences yun. May consequences yun. Kasi mismo nakasulat sa word ni God. Okay? So, tatandaan po natin yun, young people, ha? Tatandaan po natin yun, young people, ha? Okay, pwedeng pakilakas ng amen? Lakasan pa. Lakas pa. Okay, very good. Ayan, so tatandaan natin po iyon. Okay, tapos ang last po is attitude is a little thing that makes a big difference. Okay, so sa atin, okay lang na medyo maging mahina tayo sa skills kasi pwedeng matutunan yan, pwedeng ituro. Pero yung attitude po, iyon ang mahirap ituro. Yun yung mahirap ituro. Kaya napakaliit lang yon, but then it makes a very big difference. Sino ang nagsabi niyan? Si Winston Churchill. So, that's a Prime Minister ng United Kingdom. Okay, so malaki ang naging papel niya sa World War II before. Okay, so iyan po. Tapos yung last, ito na po yung ating closing. Ayan, ito na po yung ating closing verse. Makikita po yon sa Hebrews 6:10. Ang sabi po is, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people. At ang greatest reward is hearing Jesus say, well done, good and faithful servant. So sana yun ang ating marinig kay God pagbalik niya at pag once na pagharap natin sa Kanya. Now, good and faithful servant, enter into my glory. So yun lang po. Thank you very much.